Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito sa mga piston. Umaasang magbabago pa ang December 31 consolidation deadline. Ito ay umaasang grupong piston na maaari pang baligtarin ang pamahalaan ang desisyon para ituloy ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Pinag-aaralan pa rin ng grupo na muling magsagawa ng malawakang tigil pasada bago matapos ang 2023. Ayon kay Modi Floranda. Panoorin po natin ang buong detalye guys. Alright, no other further ado. And please don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Alright, get it on. Yung kahalagahan ng sektor ng ating public transport dapat pakita ni BBM na kapag nawala yung sektor ng public transport sa branch ng January. 5 araw bago ang December 31 deadline ng franchise consolidation, umaasa pa rin ang transport group na Piston na magbabago pa ang isip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National President ng grupo na si Modi Floranda, kapag natuloy ang deadline, nasa 35,000 o higit pa na mga driver at operator ang maaaring mawalan ng hanap buhay pagsapit ng January 1 ng susunod na taon. Nasa 55% pa lang din umano ng mga tradisyonal na jeep sa Metro Manila ang pumasok sa consolidation. Ito rin ang dahilan kaya nagbabala sila na maaaring magkaroon ng transport crisis kung tuluyan ng mapapaso ang mga provisional authority ng mga unconsolidated PUJs. Habang hindi pa dumadating ang deadline, ayon sa Piston, may plano pa silang magsagawa ng tigil pasada sa mga susunod na araw. Pag-aaralan po natin bago dumating ng December 31, magkakaroon po din ng isang malaking pag-change. Bukas may isasagawang tigil pasada ang mga miyembro nila sa Iloilo at Bacolod. Susundan naman ito ng kanilang mga miyembro sa Rojas City, Cebu City at Southern Tagalog sa mga susunod na araw. Ayon sa Piston, sakaling matuloy pa rin ang deadline ng consolidation, ang tangi na lang nilang pag-asa ay ang desisyon ng Korte Suprema na katigan ang kanilang petisyon ng temporary restraining order sa PUV modernization. Ang driver at operator na si Sauro Padilla na bumibiyahe sa rutang Sangandaan MCU, 2 linggo pa lamang anya ang nakararaan nang nagpasa na siya ng intent of consolidation. Bagaman wala daw po anya ito sa kanyang plano dahil namamahalan siya sa nasa higit 2 million pesos na halaga ng modern jeep na magiging pagmamayari naman ng kooperatiba. Napilitan na lamang anya siya dahil baka mawalan siya ng hanap buhay pagsapit ng January 1. Napilitan kami dahil yung hindi maire-register sa sasakyan mo, ano hanap buhay mo? Pagka hindi mo naparehistro to, di bala. Pag inilabas mo na ito, huhulihin ka ng LTO dahil walang rehistro Kaya napilitan kami. Si Homer Bayaras naman na isa ring jeepney driver, noong nakaraang linggo lang anya nakasali sa kooperatiba ang kanyang operator. Napilitan lang din anya ito dahil sa takot na hindi na makabiyahe. Notice na siya kasi nga natatakot nga pagdating ng January, malamang mahuli na kami kasi wala na kami prangkisa hindi kami naka-member sa co-op. Kaya wala siya nagawa kundi magpa-consolidate sa co-op. Muli namang iginingit ng Department of Transportation na tuloy ang deadline ng franchise consolidation dahil si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang nagdesisyon nito. JP Nunez, UNTV. Alright, tuloy-tuloy ang desisyon ni PBBM sa baka magkaroon lang ng transport strike na pinaplanuhan ng para sa PUJ consolidation deadline. At maraming salamat sa inyong lahat panonood at pakikinig dito kay Rob Trip, and see you again sa ating reaction video, and thank you guys.